Good morning guys! Welcome again sa ating YouTube channel is Daddy Jigs TV. So, 2 years ago, nagkaroon tayo ng content o ng vlog regarding sa programmable digital timer like this. Guys. So, 2 years ago, marami nang nangyari. And then, napansin natin, kaya i-scroll natin ang ating YouTube channel o yung mga previous videos na na-upload natin, marami pa lang nag-comment. So, yung mga comment na yun, hindi natin halos lahat na-replyan. So, tatry natin ngayon na replyan siya through video also. So, tapusin nyo tong video na to para sa lahat, especially dun sa mga nag-comment, 2 years ago up to now. So, tatry natin sagutin yung mga tanong niyo. Okay? Sa ating first comment, guys, ang tanong niya dito, 24 hours to 24/7, masisira po ba yung battery? So guys, itong ating programmable digital timer. So kagaya to setup ko sa likod, no guys, no. So 2 years na yung setup ko na nag-on and off siya. So far wala tayong naging problema, uminit, nasunog o nagkaroon siya ng defects, wala, no. So sa tanong kung 24/7 wala ba magiging problema yung battery niya? Guys, ito hindi siya nakasaksak pero makikita nyo, ayan, no? May screen pa rin siya. 2 years na, good condition pa rin, 24/7 umaandar. So, susunod na tanong dito ng ating subscriber is, paano pag brown out, mawawala ba ang setting? So, tatry natin, okay? Tatry natin na pag binunot natin siya, o isa-simulate natin yung brown out kung matatanggal ba yung setting. So as you can see, nakasaksak o nakaplug yung ating digital timer sa ating extension. So makikita yan, naka-red siya. Ayan. No? So dito guys, papakita ko sa inyo na may nakaset tayong program dito. So ipitin ko lang yung program. Ayan. So may on and off tayo nakaset. So ang tanong guys, mawawala ba o maaalis ba yung setup natin after mag-brown out or mahugot ito sa saksakan? So check natin guys. So unang gagawin natin to simulate the brown out o pagkawala ng kuryente, tatanggalin lang natin siya sa saksakan like this. Okay? So check natin. Okay. So, para ma-check natin, pindutin lang natin itong program. And yun na nga, guys. So, nandiyan pa rin yung sinetup natin. In place pa rin yung pinogram natin. Meaning, walang epekto yun. Kung sakaling mag-brown out, naka-setup pa rin tayo o naka-program pa rin yung ating programmable digital timer. Why? Kasi guys, no? So may built-in siya na battery. So habang nakasaksak siya sa ating mga outlet, yung kanyang battery is nag-charge. So tuloy-tuloy pa rin siya, guys, no? So ulitin natin sa tanong kung mawawala ba o maaalis ba o mag-uurot ba tayo ng pagpo-program kung sakaling mag-brown out at kung sakaling mahugot ito sa kanyang saksakan? The answer is no. Down to our next question or next comment from our subscriber. Ang tanong niya, pwede ba itong gamitin, itong digital timer, para hindi ma-overcharge yung kanya cellphone? So, ang sagot doon guys is yes, pwede, no? So, pwede natin siyang iset para hindi ma-overcharge yung ating cellphone. Pero, ito yung gagawin natin guys, no? Dahil si programmable digital timer, hindi naman niya malalaman o ma-determine kung full charge na yung cellphone, no? Ang kaya niya gawin is that magsaset tayo ng oras kung gaano katagal natin i-charge yung cellphone natin, and then yun yung isa-set natin na time sa kanya. So gets?
So again, kung 2 hours, 3 hours, 4 hours mo gustong iset yung charging ng cellphone mo, ganun din yung setting mo sa kanya. Okay? And so guys, no, dito muna natin tatapusin yung part 1 natin sa mga question and answer regarding our digital timer. So next video, sasagutin natin yung ibang mga tanong. At kung meron pa kayo guys mga comment o mga gusto itanong regarding dito sa ating programmable digital timer, don't forget to comment dito sa ating video. Okay? Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa subscriber ng ating YouTube channel. Thank you for watching guys and bye-bye!